at mataas na panawagan na ating pwedeng sabihin at pagharian sa ating mga puso, sapagkat ang mga bagay nito ay dapat lumalalim at nagiging masagana sa ating mga buhay. Kung hindi, ang mga spiritual pressures na dumarating ay hindi natin makakayanan, at marami sa mga Kristiyano sa dumarating ay babagsak, at marami nang bumabagsak dahil sa immoralidad, pag-ibig sa salapi, at iba't ibang mga bagay. Mga kaibigan at mga magulang, sa iglesia natin, sa iglesia ng Panginoon, sa dakong ito, marami na mga salita niyo na dinig, mga malalalim, mga salitang kapahayagan na mula sa kaisipan ng Diyos. Sa buong puso ang ito aking paniwala. Ito sana ay natatanim na parang binhi sa inyong mga puso. Na aking naasahan, mga binhi ito na natanim ang salita ng Diyos, ito po ay lumalaki, lumalago. Ang ito'y makaroon ng daon, at ito'y makaroon ng bunga sa ating mga buhay. Itong hinihintay ng Panginoon sa kasalukuyan. Kaya po sana ang inyong relasyon sa Diyos, gaya na pagnasa ng dalagang ito sa verse 1, na makamtan niya ang halik ng kanyang sinisintan. Ito po sana ang ating minimiti at inaasama-sama sa buhay nito, higit pa sa anumang bagay, higit pa sa anumang relasyon ng panlupa. Ang halik ng ating Diyos, ang halik ng ating Panginoong Kristo, ang kasintang lalaki, na makarating tayo na tayo maangkin ng ating Panginoon na walang tigil at walang gambala na. Ang ating spirito ay maangkin ng Diyos na tuloy-tuloy. Magkaroon po ng spiritual na pakikipag-isa ang ating spirito sa spirito ng Panginoon. Ito ang spiritual na halik na ito na inaasam-asam na makamtan ng dalagang ito. Sana po, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa binibigyan tayo ng isang mensahe ng Diyos sa mga awit pa lamang na ating inaawit, okay? Sa ating congregational singing. Nakikita niyo po ang mga kataga na ating inaawit. They implies spiritual relationship, love relationship sa ating Panginoong Kristo. To know Him more, to touch Him, to see His face, makita kanyang mukha, mahipo siya, at mahipo tayo ng Diyos. Ito po ang pagkakaiba ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Gaya na aking nasabi, sa mga darating na mga panahon, at tayo na po ay nasa ganitong panahon na makikita natin ang pagkakaiba ng ibang mga ordinary mga Kristiyano. Ang nais ng Panginoon sa kasalukuyan ay hindi na po yung mga paglabas natin dito will be business as usual. Paglabas natin dito yung karaniwang ginagawa natin dati na karaniwang pa rin. Hindi po ganito nais ng Panginoon na maging pananaw ninyo paglabas natin sa iglesyang ito. Hindi po na business as usual, meaning na okay, paglabas mo, pagpasok mo dito, sumakay ka na sa sakyan, nakita mo ang mga dati mong ginagawa, nakakasalimuha mo ang mga dati mong taong nakakasalimuha, nakakasama, para bang walang pagbabago. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon paglabas natin sa ganitong gawain. Hindi po ito ang layo ng Panginoon. Ang nais niya, alam po ninyo, hindi sapat po na kayo ay magbasa, hindi po sapat na kayo ay mabaptize ng Holy Spirit, mag-speaking tongues, bautismo ng tubig. Hindi po sapat yan. Ang nais ng Panginoon, we have to press on. Gaya po ng ating inawit. Press on. Magpunyagi po tayo. Magpatuloy hanggang maalis ang lahat ng mga balakid sa ating harapan. Sapagkat po sa mga panahon na dating, gaya na nasabing, spiritual pressures will increase. Yan po yung ating nakita na at pag-aralan doon sa Revelation. Kaya mga kaibigan, aking po sana dalangin, bilang inyong pastor, ito po isang malaking paalala sa akin at sa inyo. Sapat ito po ang aking nadadama. Kahit na po para bang kinakalakad na lang natin ang ating mga paa para makarating dito.
Pagod kayo sa buong mga araw na dumating sa trabaho, mga obligasyon na dapat nating gampanan. At iba pang mga bagay na pumipilit na ibagsak tayo. Subalit kapag tayo nakikipag-ulayaw, kapag nais yung makamta ng halik ng iyong sinisinta, alam po ninyo, kahit sinasabi ng mga awit, kahit tayo natutulog, ang iyong puso ay gising. Even I'm sleeping, sabi niya, my heart is awake. Kaya wala pong gambala ang ganitong relasyon kapag tayo natuto ng makinig at ninyong kinikilala sa inyong puso, sa inyong espiritu, na ito ang lugar kung saan nanana ng Diyos. You recognize the presence of God in your midst each day. Kaya alam po ninyo sa aming bahay, meron kami nilala about ni Ding, nakasulat, I am in the presence of God. Sa kwarto, sa loob ng CR po namin, meron kong na-print sa printer, I am in the presence of God. Meron pa nakalagay, learn to abandon all things to God. Matuto kang ipagkatiwala, ipaubaya mong lahat sa Diyos. At nakalagay, I am, lagi ko pong basa yun. Ano mga ginagawa? Sa loob ng CR, sa loob ng kwarto, nag-aaral ng leksyon, kapag nabasa ko yun, lagi kong sinasariwan ng Panginoon na ako ay nakatayo sa banal na presensya ng Panginoon. Nandiyan po si Sir Miriam, alam niya, kasama namin sa bahay araw-araw. Kinikilala ang presensya ng Panginoon. Dumarating pagsubok sa loob ng tahanan, mga alalahanin, ipagkakawan, alitan. Minsan ito ay dumarating pinahitot ng Diyos. Nabasa mo yon, I am in the presence of God. Ako ay nasa presensya ng Panginoon. At hindi lang yon, ang aking pananampalataya, nasa puso ko siya, nasa espiritu ko siya. Kung saan, in the recesses of my being, He dwells. That is the dwelling place of the living God, the mighty and powerful God. My Father, my Abba. He is there. Siya nagbibigay ng drive sa akin. Siya nagbibigay ng direksyon, pagpupunyagi, lakas, inspirasyon. Alaman na ito ay lagi akong dinadala sa kamatayan. Alaman na ito ay dinadala ako sa kabigatan. Dinadala ako sa kaisipan ako'y mag-aalala. Dinadala na ako para bagang ang kinabukasan ay madilim at walang katiyakan. Ito ang dulot ng laman nito at kaisipan. Subat kapag ang kaluluwang ito ay natuto ng ibaling ang kanyang buong puso, kinikilala ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, dito sa loob, at binabasa mo siya lagi sa tabi mo, ito'y nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa buhay na ito. Maraming dumarating sa ating mga pagpapala, salamat sa Diyos. Ang iglesia natin dumarating ng mga pagsubok at pagpapala. Subalit lahat ng ito ay lumilipas. Lahat ng ito ay lumilipas. Ang mahalaga sa Kanya ngayon ay ating pagyamanin, i-cherish and cultivate the presence of God in our midst. Bungkalin ninyo ang presensya ng Panginoon sa inyo. Kapag ito'y naging matigas na sa maraming mga bagay, bungkalin po natin. Meaning na you have to break the fallow ground. Naging matigas na sa maraming mga pamamaraan at mga bagay. Akala natin tayo nahuli. Akala natin tayo naluluma. Kapag ganito, ito po, kapag ganito, nagdidinig ninyo ang puso o ganito ang kaisipan sa inyong puso, tandaan ninyo, hindi mula sa Diyos mga bagay nito. Kapag nadidinig nyo na kayo ay hindi na pinapansin, pag nadidinig nyo ang laman ninyo ay kinakalakad kayo na balikan ng mga dati, na doon nyo muling nasusumpungan ng drive, doon nyo nasusumpungan ng kasiyahan, kagalakan, ang mga bagay na alam ninyo, ito. Alam po ninyo, hindi mula sa Diyos ang ganitong mga bagay. Kaya mga kaibigan, sa umagang ito, nais ng Panginoon maging tunay siya sa inyo. Sinabi ng Panginoon, at tayo po'y lumundag sa verse 14, sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng lalaki, sabi niya sa verse 14, buksan po natin ang ating mga Biblia. Behold, you are fair, my love,
Behold, you are fair, you have dove eyes. Maganda ka, aking sinta, sabi po ng lalaki sa kanyang nililigawan o sa dalaga. Ang mata mo'y mapupungay, nagniningning, nangaakit abang aking minamasdan. So dito po sinasabi, gaya ng ating napag-aralan, ang nagsasalita ay ang ating Panginoon, ang lalaki. Nakikita niya na handa na tayong magpaturo sa Kanya, handa na tayong mapako sa krus, at sa pabagitan nito, sa Kanyang nakikita sa atin, siya po'y naakit sa ating kagandahan. Ito po kagandahan na nakikita ng Panginoon sa atin, na siya mismo ang nagbigay. So gaya po na nasabi, ang Song of Solomon in the middle of the book of the Bible, buksan po ninyo yung mga Bible dyan, sa chapter 1 verse 15, hindi ako nakakamali. Ito po nito ng Panginoon. Sa putong ito, ang dalaga ay maganda na. Sinabi niya, ang kanyang mata ay mapupungay, nagniningning, nag-aakit, abang ito'y kanyang minamasdan, sapagkat nakikita po ng ating Panginoon sa marami sa inyo na handa-handa na kayo magpaturo. Yan ba laman ng ating puso? Na kayo handa na magpaturo sa Kanya. Meaning na hindi na kayo sumasalungat. Ano mang pahintulot ng Diyos sa atin? Ang Y2K na ito, ang pag-crash ng mga computers, ano maging dulot nito? Sana maging transition nito sa pagpasok ng panibagong siglo? Ang aking dalangin sana bigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Okay. O ang aking dalangin sana, ano mang pahintulot ng Panginoon, maging kahirapan, maging pag-uusig, kasalatan, anumang karangyan o pagpapala, ang mahalaga, nakikita ng Panginoon na kayo ay handa na magpaturo sa Kanya, na siya'y nangungusap sa inyo, o nakikita ninyo ang mga senyales ng mga panahon, nakikita niyo ang Kanyang kalooban sa mga panahon na nangyayari sa ating kapaligiran, na ito ang Kanyang pagtuturo sa atin. Amen? Kaya mga kaibigan, sana nakikita na ngayon ng Panginoon sa atin na kayo handa na handa magpaturo. Hindi na kayo nagrereklamo, o Panginoon, bakit mo ginagawa sa akin ito, etc., etc., kundi kayo nagpapasakop na sa Kanyang pagtuturo sa ating mga buhay. Kapag ito nakita ng Panginoon para sa Kanya, yun ay kagandahan na din. Naakit siya. Praise God. Hindi lang yon, kundi kayo ay nakikita niya, handa na ipako niya sa krus. Okay? Kaya ang ilan sa inyo nakapako, nasa krus. Kaya nga sanang dalangin, huwag niyo tawagan ang inyong asawa. Alisin yung pako sa inyong mga kamay at bumaba sa krus. O yung mga kapatid ninyo, o mga kaibigan, o mga kamag-anak, hayaan ninyo ang Panginoon mag-alis ng mga krus na yan sa inyong mga buhay at mga pasahin sa inyong mga balikan. Amen? Sabagat may plano ng Panginoon, kapag kayo nasa bilangguan niya, hindi kayo makasulong, hindi kayo makatras, hindi kayo makakaliwa, hindi kayo makakanan. Anong lalalabi sa iyo? Tumingin sa itaas. Kaya mga kaibigan, ang nais ng Panginoon, manatili kayo sa inyong kalagayan. Huwag kayong magmadali, huwag kayong mag-shortcut, kundi kapag kayo nag-shortcut, it will just bring you remorse, failures, kabiguan sa inyong mga buhay. Amen? So He wants to see your beauty also. Behold, you are already fair within, sabi niya, even though you are not yet perfect. Sabat dating ang panahon, gaganapin ng Panginoon na tayo po ay magiging dalisay sa Kanyang harapan. Ang Kanya sinabi, you already have a dove eyes. Ito, hindi niyo po ako nadinig yung last Sunday. Sana akin dalangin about sa inyo makaroon ng mata ng kalapati. A dove eyes. Meaning you are simple within and without. Simple. Hindi ka complicated. Kasi po dati ang buhay natin very complicated, ang ating personality natin complicated. Lahat sa atin complicated, pero ngayon, dinala na tayo ng Panginoon sa ganitong kalagayan. Ngayon, sinasabi niya, meron kang mata ng kalapati. You are simple within and without. Within meaning, you do not turn away from beholding your King.
not turning aside from the sight of her God. Okay? Lagi siya nakatingin sa kanyang hari, sa kanyang Diyos. Hindi niya inaalis sa kanyang mata doon. Kaya, simple, okay, ang kanyang panloob na mata dito. Lagi tingin sa Diyos. Simple without your words and action are free from deception. Ang iyong mga salita at mga gawa ay malaya na sa pagkukunwari, sa panlilinglang. Praise God. Verse 16. Lumundag po tayo sa verse 16. Behold, you are fair. Dalaga pa rin ang nagsasalita dito. My beloved and lovely, bed adorned with flowers. Makisig ka, aking mahal. Anong kisig, anong inang? Ang magiging himlain o higaan natin, laging kulay na luntian. O sinasabi, it was adorned with flowers. Puno ng palamuti ng bulaklak siguro. Ito sa ibang salin. Dito po ang dalaga, nakita niya na ang Panginoon ay lubos na pinuri siya. Kanina sa verse 15 or hindi sa verse 15, pinuri siya ng kasintang lalaki. At dito naman ang dalaga nagbalik muli o ibinalik niya muli ang pagpupuri o pinuri ng pagpupuri na pinuri siya ng kanyang lumiligaw sa kanya. Sabagat dito po makikita natin, ayaw niya pong gugulin at ang kinin ng lahat ng pagpupuring ito na ibinigay ng kasintang lalaki sa kanya. Kaya kanya pong ginawa, itinambak niya muli o ibinalik niya muli sa nagsabi nito. Kaya sabi niya, behold, you are fair, my beloved. Makisig ka. Magandang lalaki ka, aking mahal. Anong kisig mo? Sabi po ng dalaga. She gives back to him all the praise she has received. Ibinigay niya muli ang lahat ng pagpupuri na kanya tinanggap mula sa kanyang kasintang lalaki. Kaya alam po ninyo anong ganda nito na ating pong tularan, ang dalagang ito. Always try to surpass your beloved in lavising praise. Sana po lampasan natin lagi ang ating Panginoon. Sobrang pagpupuri ang ating ibigay sa Kanya. Kung tayo pinuri, tayo tinawag na maganda dahil sa nais natin na tayo mapakuna sa krus, nakita tayo handa na magpaturo sa Kanya, at ilan pa mga bagay nakikita niya maganda tayo sa Kanyang harapan. Ngayon naman, etong ating panahon, okay, na sobra-sobra nating purihin siya, lampas ng pa natin, na sambahin at pasalamatan ng Diyos. Yun po sana maging ugalan natin, pagpasok natin dito, okay, sa ating pananambahan, sa ating corporate worship. Lord, I will lavish you with my praise. Sabagat tayo po ay sinobrang pinuri na ng Panginoon, He has recommended us, sana po ang laman ng inyong puso, lumabas sa bibig, buksan ninyo yung bibig, kapag ang bibig lumabas na ang papuri, pagsamba, sana sumusunod din ang inyong katawan, gaya ng kay Brother Ruiz, kahit puyat siya. Okay? Kasama po yan. Lahat ng ito ay sobrang na ilavish natin, na purihin ang ating Panginoon. Bakit po? Sabagat siya ay karapat-dapat. He is the worthy one. Amen? Sabagat alam natin, since nothing belongs to us, at sabagat alam natin, wala tayong maangkin para sa atin. No praise, no glory, no pleasure. Everything must be referred to Him, who is the author and center of all good. Nothing belongs to you. Kaya sa Kanya lamang, mga kaibigan, walang pagpupuri, walang kaya-aya sa atin. Ibigay natin sa Kanya na Siya may akda at sentro ng lahat ng mabubuti. Amen? At ang pangalan niya ay ano? Jesucristo na ating Panginoon. Hallelujah. So sana po, ang dalaga ay maituro tayo sa ganitong agaway na Kanya ginagawang mabuti. Everywhere and always she gives glory to her Lord for everything He is. If she's beautiful, it is with His beauty. Kung maganda ang dalaga ito, dahil din sa kagandaan na ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Amen? Kaya mga kaibigan, sana po ito inyong makita. Ang kagandaan na ito ay kagandaan mismo ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin.
She always gives glory to the Lord for everything He has bestowed upon her. If I am beautiful, sabi niya, kung ako'y maganda, she says to him, it is with your own beauty. It is you who are beautiful in me with this double beauty, which you praise in me. At sinabi po ng dalaga, our bed, ang ating higaan, she adds, ito po dinagdag niya. Ano pong higaan na ito? Ang ating higaan, ano po itong higaan na ito? Anong kahulugan nito sa ating buhay? Ang ating higaan, ito po ang ating panloob na lugar sa ating puso kung saan nananahan ang Diyos. Okay? Ang panloob na lugar, ang ating spirito, kung saan nananahan ang Diyos. Yun po ang higaan dito na sinasabi ng dalaga. Our bed. Ito pong lugar kung saan nakikipag-ulayaw, nakikipagtagpo ang Diyos sa ating mga puso. Nandiyan ba kayo? Kayo ba'y nakakaroon ng panahon na makinig at mahimlay at magpahinga sa higa na ito kung saan nananahan ang iyong Diyos? At nakikita niya, sabi niya, our bed is ready and adorned with flowers of 1,000 virtues. Kung ang higa na ito ng dalaga at ng magkasintahan na ito ay puno ng bulaklak na mababango, ganoon rin po sana ang higa natin ito. Gaya ng ating nasabi, ito'y puno ng mga nakagayak na mga bulaklak na mababango. At ito po ay ang ating mga mabubuting mga gawa, mabubuting mga asal, ang mga bertud natin. Yan ang nais makita ng Panginoon. Yan ay nagdudulot ng halimuyak, bango. She calls it our bed because it is there that the bridegroom will be encouraged to come and be fully united with her. Tinawag nilang ating igan, imlayan, dahil po dito makikita ng Panginoon, magmamadali ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating kasantahang lalaki, na siya po ay magmadali, mahiga, mahimlay, sabat doon tayo ay makikipag-isa sa Kanya. Hallelujah! Sapagkat nakikita niya na handang-handa na po tayo. Amen? Ang higaan ay mahalimuyak, pabango. Ito po ang ating mga puso. Nakikita niya, ma-encourage po siya. Kaya gana nasabi, bantayin niyo mabuting yung mga puso. Amen? Bantayin po ninyo ang lahat ng mga dumadaan yung mga sa papag-iisip ninyo. Ma-recognize niyo lahat ng mga dumadaan, mga wanderings ng inyong mga pag-iisip, mga kaisipan. Huwag po kayong mag-stay sa isang kaisipan, lalo na kapag hindi ito mula sa Panginoon. Malalaman po ninyo paano kapag ito'y malaswa, hindi kaibig-ibig na sinasabi ng Philippians 4:8, hindi mabuting balita, okay? Hindi magandang balita, hindi dalisay. Yan, kabaliktaran po na sinasabi ng Philippians 4:8. Kapag ito ay dumadaan, huwag po kayong mataranta. Okay? Sapagat yan ang laman. Kapag po siya'y namamatay na, unti-unting nawawala ng kanyang bisa at kapangyarihan sa inyo, yan po ay makikita nyo, magpupunyagi po yan na ang kanyang kaisipan, ang laman na ito, kanyang ilantad ang kanyang sarili, hayagan na. Dati po kasi, medyo nakabis pa siya ng damit tupa maputi. Pero ngayon, unti-unti, kapag unti-unti, hindi mo na siya pinakakain, hindi mo siya pinapansin, hindi mo na siya binibigyan ng panahon. Kapag dumaan siya, hindi ka na natataranta. Basta ini-ignore mo na lamang siya. Alam po ninyo, yun ang ayaw niya. Kapag yun ang ginagawa ninyo, madidiscern ninyo na kung ano ang mga bagay na mula sa Diyos, lalo na dito sa ating mga kaisipan. Amen? Kaya mga kaibigan, eto nais ng Panginoon. Kapag nakikita nyo sa lugar kung saan siya nananahan, ay naging dalisay na, puno ng nakagayak ng maraming mga mababangong mga sampaga at mga bulaklak. Alam po ninyo, ma-encourage ang Panginoon. Ma-encourage po siya. Lulundag po kagad at siya po ay nandoon, mahihimlay para siya ay makipag-isa sa atin. Iyon po nga kinihintay araw-araw at sa bawat saglit. May ginagawa ako, may kausap ako, ang aking puso, bahagi ng aking kaisipan ay laging naghihintay sa Kanya. Eto sigaw ng aking puso. Pagod ang aking katawan sa nakaraan.
Pagkatapos po nakasal, nakasakit po ako, dinala sa doktor. Ang laman nito ay gusto nang sumigaw, subat sa Diyos, araw-araw ito'y namamatay. Nakikita ko, namamatay siya, ang bisa nito. At unti-unti, ang buhay ng Panginoon, at kung siya nahihimlay, ito po'y lumalakas. At binibigyan ng karunungan at ma-discern ang ilang mga bagay na hindi mula sa Kanya. Don't entertain, okay, nalubusan ang ilig ng laman na ito. Ang pagnas ng laman, okay? Pero kailangan maging balanse ka. Ibigay mo karapat-dapat sa laman na ito ang pahinga, ang pagkain, okay? Huwag abusuin. Kaya sabi nga ni San Pablo, abang tayo na dito sa sanglibutan na ito, huwag nating abusuin ang sanglibutan, okay, sa paggamit nito. Kaya ganito rin po ang katawan nito. Ibigay mo karapat-dapat, subat ang pinakamainam, yung karapat-dapat sa ating kaluluwa. Amen? Hallelujah! So, sabi niya, this was her first request, hindi ba? Na mahimlay, mahiga. Subat alam natin, this will be her final end. Sapagkat sa higa na yun kanyang minimiti na makamta ng halik ng kanyang sinisinta. So, sa verse 17, the beams of our house are of cedar, and our rafters are of cypress. Tingnan niyo mabuti kung ano po ang sinasabi nito. Ang mga kilo ng ating bahay ay mga sedro, at ang kanyang mga bubong ay mga cypress. Ano po kaya sinasabi nito sa atin? Ang Panginoon, alam natin siya po ay nakatago sa kalalim-laliman bahagi ng ating spirito. Did you hear that? Ang Panginoon ay natatago po doon at hindi nakikita ng marami. Sa kalimlaliman ng ating mga spirito. Pero siya po ay nasisihan kapag ibinubuhos niya ang kanyang presensya doon sa lugar kung saan siya nananaan sa inyong kaloob-looban. He enjoys that kapag ibinubuhos niya ang kanyang sarili. Ninyo po nadidinig. Yan po sa inyo, sana ang inyong nararanasan. Ito po ang aking dalangin para sa inyo lahat, maging sa pinakamabata hanggang sa pinakamatanda. Higit pa sa isang pagpapala na inyong makamtan niyo ang buong sanglibutan. Pero ang aking pong dalangin sa bawat isa sa inyo, na inyong makamtan at naibuhos ng Panginoon ang kanyang sarili sa kalimliman kung saan siya nananaan sa ating mga espiritu. Hibuhos niya ang kanyang sarili. At kapag kanya binubuhos ito, he enjoys that. These outpourings produce much spiritual fruits. Ang kanilang pagbubuhos ng kanyang sarili po sa kalooban ng ating mga espiritu kung saan siya nananaan, mga kaibigan, ito po ay nagdudulot sa atin ng lahat ng mga espiritu na bunga na ating kailangan. The fruit blossoms abundantly like flowers po. Ang mga bunga ito, kapag ito ay dinagdag niya sa atin at nakikita, ibinuhos kanya sarili sa atin, tayo magbubunga ng mga spiritual na mga bunga. At ito'y mamumukadkad po gaya ng mga bulaklak. This produce in the exterior of the spouse an abundance of different virtues that are like flowers. Kaya magiging dulot po nito, gaya ng ating nasabi, iba't ibang po mga bertud, iba't ibang mga maganda mga ugali natin, mga asal. Katulad po ng mga bulaklak kapag po sila ay namumukadkad na sa mga punong kahoy. Yan po ang nais ng Panginoon sa ating mga kaibigan. Sana, kapag binuhos ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, ito po ay magdudulot ng iba't ibang mga bertud, mga asal, mga ugali sa ating mga buhay na maganda. And you are pleased to find yourself in such a wonderful place. You feel that your inward dwelling place is nearing into completion. Sa putong ito, makikita po ninyo kapag ibinubuhos na ng Panginoon ang kanyang sarili, kayo ba nandiyan pa? Sa kalooban natin, at ito'y nagdudulot, namumuha tayo ng mga spiritual na mga bunga, at ito po'y nakikita sa mga magagandang mga asal, mga ugali, mga bertud, okay? Ano pa kaya ito? Ito ang hindi ko ganong nabibigay ng diin. Yung mga
different virtues, abundance of different virtues. Ito po sana makita sa atin. Nandiyan ba kayo? Maybe I would like to elaborate that. What are these? Long-suffering, okay, pagtitiis, and giving also. Alam po ninyo, lahat ng mabubuting mga bagay. Ito sana nagiging bunga ng ating mga pagbubuhos ng Panginoon ng Kanyang sarili sa ating kaloob-looban. Kaya lang ako po'y nag-aalala. Baka ang ilan sa atin ay hindi natin nararanasan ang pagbubuhos ng Diyos ng Kanyang sarili sa ating kaloob-looban. Kaya ang mga iba't ibang mga bertud na ito ay hindi po lumalabas sa atin. Ang mga espiritual ng bunga. Sinasabi ko sa Panginoon, ano pong kulang, O Diyos? Nandito nga ang pagsamba, dumarating ka. Ang iyong mga salita ay aming pinaabot sa abot ng makakaya. Bakit ang mga spiritual na bunga na ito, ang mga iba't ibang mga bertud na ito, ay hindi nakikita? Ano pong kulang, O Diyos? Sa abot namin makakaya, Panginoon, ginagawa namin. Bakit ang mga bagay ito hindi pa lumalabas? Lalo na po minsan sa pagkakaloob, alam po ninyo, ito po yung panahon na para sabihin ko sa inyo. Sapagat po kayo ay kasama namin sa iglesyang ito. Hindi po iglesia ni pastor ito, okay? Hindi po iglesia ng ibang mga pastor dito. Ito po iglesia ng Panginoon at tayo po ang kanyang katawan, bahagi ng iglesyang ito. Kaya ang ministeryo nito ay sa Kanya at meron po tayong bahagi at mga responsibilidad. Kung binibilang ninyo, kayo po ay bahagi ng iglesyang ito at ng katawan. Ang buhay maraming pagsubok at maraming pangangailangan ang bawat isa sa atin. So sinasabi po ng Biblia, ibigay natin yung sa Kanya. Amen? Yun po ba ginagawa natin? Alam po ninyo, last Sunday, ang ating love offering is more than 2,700. Yung pong mga allowance natin binibigay sa ating mga pastor at sa inyo pong punong pastor. At yung po yung mga allowances lamang po, no? More than 3,000 a week. Tingnan niyo po, wala pa yung pambayad kuryente, wala pa yung pambayad natin ng dito po, tinawagan po ako ng may-ari. Kung alam po ninyo, kung akong tawagan ng aking lola na Makalawa, siya po may-ari nito, para bagang hindi na po ako makalitaw bilang isang pastor. Sapagat to, araw lang pong difference, tatawag na po yan. At minsan pag ang sasabihin sa akin, para bang kinakain akong buhay. Sabi niya, nakapunta ka na Chicago. Sabi niya, iba't bang bansa. Ngayon, ilang araw lang ang delay. Hindi mo mabigay. Alam po niyo, hindi ko na po ginagamit ng pera ng church, sabi ko. Iyon po ay meron po mga kapatid doon, nagbibigay ng pamasahe sa amin. Kami po walang pera. Imagine, dalawa pa kami. Minsan po pag-alis namin dito, minsan $50 lang, $20. Alam mo na nga yung bulsa, dalawa kami, punta kami ng Amerika. Pagdating po sa airport doon, sandwich lang yun. Paano ko nakakarating yun? Di ako naniniwala, sabi niya sa iyo ibang pag-uusig, ibang mga salita akin nadidinig. Sabi ko, alam niyo na po ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, konting tiis na lamang po. Kaya, sabi ko sa akin, kung sa umaga ito, ang ating mga offerings ay bababa, hindi po mag-aalawan sa mga pastor, hindi po ipagbabayad natin ng pwesto. So, kung ito po ang kailangan na para masagot natin pangangailangan ng iglesia, so be it. Pero ang aking sanang dalangin, Panginoon, saan po ako nagkulang? Sa pangangaral ba ng pagkakaloob, ito po pa nang sasabihin ko. Sabi ito, nais mo, kapag ibinubuhos mo yung sarili sa kalooban namin, kailangan, Panginoon, merong mag-produce ng spiritual fruit ito sa aming mga buhay. Ito po sana aking dalangin sa inyo. Makita ito, huwag niyo ipakait mula sa Diyos yung kanyang binibigay sa inyo. Baka kunin niya mga bagay na yan. Kaya pinakakatiwala ng Panginoon sa mga bagay na ganyan. Katiwala lang po tayo sa mga bagay nito. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kung nadinig niyo pa ang aming kasal, naka-rib-eye pa. Alam po ninyo, hindi po namin ginastos yun. Ang plano po namin sa bahay lang.
ang aking po mga magulang at mga kapatid at sa inyong mga ilang mga tulong, sila po ang gumastos sa aming kasal na ito. Kaya huwag niyo pong alalahanin, meron po tayong financial statement dyan, alungkatinin po ninyo kung saan pumupunta ang mga pera. Okay? So praise the Lord for that. So dito po nakikita ng dalaga, sabi niya, the beams of our house are of cedar, and our rafters are of cypress. Ang kanyang mga bubong ay mga cypress. So dito po nakikita ng dalaga, para bagang ang panloob na pananahanan ng Diyos, yung tahanan niya dito sa ambahan niya dito sa loob, para bang sa kanyang pananaw dito, para bang natatapos na. Para bang lahat ay kompleto na, may bubong na, etc. May ang kanyang mga kilo, ang mga beams nito ay nakatayo na. Para gang sa palagay niya, nakikita ng mga spirito na bunga sa kanya, palagay niya, akala niya, okay na siya, malapit na. Natatapos ng bahay, may bubong na siya, okay, etc. So, this represent the practice of outward virtues. Sa akala niya, ito ay pagsasanay niya paggawa ng mga panlabas na gawain, na mabubuting gawain, nakikita na, okay, nagiging mabango na. Hindi ba? Ang mga good works natin, give off a pleasant fragrance. Hindi ba? Ang mabubuting gawain, nagiging mabango po yan Madaling maamoy. Sana po itong pinakamaganda sa atin. Ang mga good works, ang mga mabuting mga asal, mga gawa natin, nagdudulot ng kaayang-ayang amoy dito. Yun pong ating amuyin. Huwag po yung medyo hindi nakapaligo ang ating kapatid, huwag po yung hamuyin yun. Okay? Meron po kasi minsan ganyan ang ating buhay spiritual Kailangan tayong liguan ng Panginoon, di ba? Kapag pagod ka maghapon, trabaho, at gusto mo, pag uwi mo, maligo ka ng malamig na tubig para ma-refresh ka, di ba? Kaya lang po maraming mga Christians, kapag napaliguan ka, ang gana yung katawan. Kaya lang maraming mga Christians, isang linggo na, hindi naliligo. Gusto nila yung amoy na yun. Bakit po sinasabi yun? Sapagkat kapag tayo, ang kanyang salita ay pinaliliguan tayo, nililinis tayo, napakasarap, napakagaan. Hindi ba? At hanggang ito ay magdulot ng mabubuting mga gawa. Naamoy ito. Ang mabubuting gawa. Hindi po yung kapintasan ng mga kapatid natin. Ang binabantayan natin mga amoy nila. Magpasensya tayo kung hindi sila naliligo. Manalangin tayo na sila maligo na maligo. Yun ang gawin ninyo. Manalangin kayo na maligo sila. Nagsalita ng Diyos. At ito'y makita sa kanilang mga buhay. Ang mabubuting mga gawa, maamoy natin. Yun ang amuyin natin. Nandiyan ba kayo? Kaya salamat sa Diyos. Ito sana paulit-ulit na sasabihin ko sa inyo sapagkat ang ating iglesia dumaan ng iba't ibang mga pagsubok sapagkat inaamoy lagi ang mga sana naamoy yung mga kaya-ayang amoy na nangiibabaw kaysa yung konting-konti lang amoy na hindi pa napagtatagumpayan ng ilang ating mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Kaya mga kaibigan, yung po sana ang makita sa atin. So everything appears complete to you because your bed is adorned with flowers and there's much sweetness within. So nakita niya na lahat ay para sa kanya ay ganap na. Ang kalangigan, in line kung saan namamahinga ang Diyos nakaukit na, marami ng mga bulaklak. And this causes you to believe that all is in order, maayos na. Pero hindi natin namamalayan kapag ganito ng ating kalagayan, nakikita na naamoy na ang ating mga gawa, okay, etc. Ang Panginoon binubos ang kanyang sarili sa ating mga puso. Pero sabi niya, our rafters are of cypress. Ang kanyang mga bubong ay mga cypress. Ang kanyang bubong, yari po ng cypress. Ano bang ibig sabihin ng cypress? What does it represent? Ang cypress po ay kumakatawan sa kamatayan. Hindi po niya namamalayan, nakala niya maayos ng lahat. Pero, ang kanyang bubong ay yari po ng cypress.
Cypress po ay kamatayan. Sapagat po ang sangay po ng mga evergreen na cypress na ito ay ginagamit na emblem sa pagluluksa. They were used at funerals in ancient times. Ginagamit po sa paninari sa unang mga panahon ang cypress. All of this beautifully decorated wood is but fuel for the coming sacrifice. Hindi po niya namamalayan. Lahat ng magagandang mga dekorasyon na ito sa hawin ng cypress na ito ay isa lamang panggatong sa dumarating na sacrifice o paghahandog na kanyang mararanasan. All this beauty and adornment are but a preparation for a sacrifice. Lahat po ng kagandahan na ito ay kanyang binigay sa atin. Lahat ng mga gayak na ito ay silang paghahanda sa isang sacrifice na ating harapin. Soon you will be put, soon you will be, hindi magtatagal, tayo po ay magiging liryo ng libis, a flower of death and suffering. Hindi magtatagal, tayo ay maging liryo ng libis, ang ibig sabihin, bulaklak na kamatayan at paghihirap at pagtitiis. Kaya mga kaibigan, sa kabila ng ganitong ating kalagayan, nandito, naghihintay pa rin ng mas malalim na kamatayan na dinadala tayo ng Panginoon. Huwag tayong sa umaga ito, sana huwag kayong magmadali. Ang Diyos ang siyang mag-o-order nito sa inyong mga buhay. Sa magsasaayos nito. Huwag niyong yakapin ninyong krus, yung di pa pinayayakap ng Panginoon sa inyo. Ang mahalaga sa kasalukuyan, let us live for joy. Lumundag tayo sa kagalakan. Bakit po? Dahil nakikita ng Panginoon, handa na tayong magpaturo, handa na tayong mapako, handa na tayong mamatay sa Kanya. Yan ba nakikita ng Panginoon sa inyong mga puso? Hey! Nandiyan ba kayo? Hallelujah! So mga kaibigan, at nais ng Panginoon na ibuhos niya Kanya sarili kung siya nananahan sa ating mga puso at mga espiritu para makita niya ang mga espiritu ng mga bunga ito at mga bertud. Nais makita at maamoy ang mahalimuyak na amoy na ito ng maraming mga tao. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We worship you. We worship you, Lord Jesus. We bless you, our God. We thank you, Jesus. We bless your name. We bless your name. Karaboko sande kia reboboko sanda. Shande kia ralaboboko sande. Shande yaraloboko sanda yaremo sande. Shande kia ralaboboko sanda. Oh God, oh God. Hallelujah. 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 We worship you. Let's all stand up. Stand up and worship Him. Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon, maganda tayo. We have a device. Karababos sande kiaremos sanda. Shande yarebabos sande. Raise those hands, please. Yarababokos sande. Shande kiarolomos sanda. Shande kiaremos sande. Hallelujah. 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 We worship you. We worship you. Kiaremos sande. Kiaremos sanda. Open your mouth and worship Him. Open your mouth and worship Him. Worship Him. Ibigay nyo. Lavish Him with your praise. Lavish Him with your praise. Sambay natin siya. Purihin natin siya na punong-puno. Sobra-sobra sa mga papuri na Kanya binigay sa atin. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy. You are worthy to be praised. Kia rababos sande. Shande kia remos sanda. Shande kia rababos sande.
Shande Kiremo Sunday. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. We bless your name. We bless your name. Kiremo Sunday, Kiremo Sanda. Shande Kiremo Sunday. Shande Kiremo Sunday. Hallelujah. We worship you, we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pour out yourself, Lord. Pour out yourself, and we know you enjoy doing it, Lord. Pour out yourself, Lord, within us, your dwelling place, in our bed, Lord. Hallelujah. Kiyaremo Sunday. Shande Kiyaremo Sanda. Hallelujah. Urababaka Sunday Kiyaremo Sanda. Hallelujah. We worship you, we worship you. My beloved, I love you with all my heart. Kiyaremo Sunday. Jesus, 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 Jesus. Come, come like a mighty rain. Blow in every heart, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God, refresh, Lord, refresh your people. Oh God, we worship you, we bless you. Karabo Sunday. Refresh them with your presence and with your anointing, Lord. Break every yoke of sins and bondages, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name. Ngayong umagang ito, nananawagan po ang Panginoon sa atin. Nananawagan po ang Panginoon. God has chosen us. Subalit ayaw ng Diyos tayo manatili kabilang sa mga pinili lamang. God is telling us pursue the high calling of God, na tayo magpunyagi na marating natin mataas na panawagan ng Panginoon. Hindi lang tayo maging kontento na tayo ligtas at mabilang kabahagi sa kanyang mga pinili. We may lose this, brethren. Judas was chosen. He was chosen as a disciple. That's a high calling. But he lost it. Nawala niya ito. Hindi sapat na tayo mabilang lamang sa mga napili niya, kundi mabilang sa mga tapat, those who are faithful. Dito tayo dinadala ng Panginoon. Maging bahagi ng mga tao na matawag niya, those who are faithful. Kaya mga kaibigan, as sinabi ng Panginoon kay Judas, sana hindi na siya naisilang sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, ang aking po sanang dalangin, huwag sabihin ito ng Panginoon sa atin, ang mga bagay na ito. Kaya nais ng Panginoon ngayong umagang ito, tayo magpunyagi at mabilang sa mga magiging tapat sa Kanya, maging tapat sa lahat ng bagay, maging tapat sa ating pakikipag-ulayaw at sa ating malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos sa kalooban ng ating puso kung saan siya nananahan. Kung mayroong mga balagid at hindi niya pa masabi na tayo maganda sa kanyang harapan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa at magpaghina ng loob. Kung ano ang kanya pinasimulan sa atin, yun ay kanyang gaganapin.
Ilagay po ninyo sa inyong puso ang mga bagay nito. Lumakad kayo sa kanyang pag-ibig. Siya'y pag-ibig. Subalit siya rin ay Diyos na mapapanibugbuho. Is a jealous God. Kaya sabi niya, in order for us to be disciple, the disciple of the Lord, we must forsake all things. Kapag sinabi niyang all, meaning the bad and the good. Kaya lahat ng mabuti ay nakasentro lamang sa Kanya. Kaya mga kaibigan, can you come forward as a gesture na kayo ay gumagawa at pinipili natin at na siya lamang ang ating paglilingkuran. Siya lamang at maangkin ang kanyang halik na ang ating mga spirito ay maangkin niya na lubusan at wala ng gambala. At ating masabi ang ating mga higahan ay mlayan, ay nakadamit na luntian. If you want to come forward as we sing, offer yourself again as a living sacrifice, renewing yourself, your dedication. Oh God, etong ating kailangan ngayong umaga. We want, Lord, to be a part of those people who will be called faithful, Lord. Many are called, Lord. Marami kang tinawag at marami kang pinili. But Lord, we want to reach, Lord, to those people who belong, who will be called faithful, Lord, na maging tapat. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Nang ipinahayag mo mga salitang ito, dalhin kami doon, O Diyos, na kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maging babae na yung pakakasalan na walang dungis at walang kapintasan. Dalhin mo kami doon, Panginoon. Dalhin mo po kami doon. Hallelujah. Panginoon Diyos, nandito ang iyong mga anak. Nagpapakumbaba kaming lahat sa iyong harapan. We know and you have taught us, Lord. And you made us see, Lord, the sign of the times, the spiritual pressures coming, Lord, in this earth and in your people. And you will divide your people, Lord. Those who are complacent, sila na mas kontento na lamang na matawag na nag-aatin, maging kontento lamang na doon sa upuan, maghihintay na sinasabi nilang rapture, Panginoon, pero walang nangyayari sa kalooban kung saan ka nananahan. Dati pa rin, business as usual for them, Lord. Walang pagbabagong pananaw nila sa buhay, at lalo na sa iyo. Hindi ka nadadagdag sa kanila. Sa kanilang kamatayan ay isang sumpa. Ang krus ay isang sumpa. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag mabilang sa ganitong mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin yung mga bagay na nais mo naming yakapin. Lalo na ang krus, Panginoon, ng buhay na ito. Mga pagtitiis, mga pagsubok, kasalatan, at maging ang kasaganan ay minsan nagiging pagsubok sa marami. Kaya, Panginoon, lahat ng mga pundasyon ay iniyayanig mo sa kasalukuyan. Lahat ng mga tinatayuan ng mga tao at mga sinasandalan na kanilang nagbibigay ng kaligayahan, kagalakan. Panginoon, lahat na ito iniyayanig mo. Lahat ng mga pundasyon at lahat ng mga bagay hindi mula sa iyo ay iniyayanig mo maging mabuti o masama. Panginoon Diyos, ngayong umaga, bilang isang iglesia, nandito po kami nagpapakumbaba bilang individual. Siyasatin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag maging maligamgam. Ayaw namin maging maligamgam, Panginoon. Hindi kami mainit, hindi kami malamig. Isusuko mo kami, Panginoon, mula sa iyong bibig. Panginoon, ayaw po namin. Ibinigay mo na sa amin ang oportunidad na mapili kami. Katulad ni Judas, parang napili mo siya mabilang sa iyong mga lagan. Pero nawala niya, Panginoon. Panginoon, ayaw po namin mabilang sa ganito.
Tulungan mo kami magpanyugi pa, O Diyos. Sumulong pa. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, O Diyos, nakalood kami sa iyong harapan. Nakalood kami bilang tanda ng aming pagpapasakop. Tanda ng aming, O Diyos, pagsigaw at paghingi na kami iyong taguyod, Panginoon, ng iyong biyaya at ng iyong kalakasan, ng iyong buhay na dinadagdag sa amin, si Kristo, more of God and more of Christ. This is what we need today, O God, in these days. More of Christ. More of Christ. More of Christ. More of Christ. We want to touch Him. We want to know Him more. We want to see your face. More of you. More of God. More of Christ. Sa iba't ibang mga panahon, O Diyos, sa nakaraan ng mga taon, nakita ka sa pisikal. Sa nakaraan ng mga panahon, nakita ka naghimala. Sa nakaraan ng mga panahon ng Diyos, nakita ng bansang Israel ang kababalagan at mga salon na ginawa mo sa bansang Egypto. Subat ng aming kapanahunan, O Diyos, more of Christ, Lord, that's what we need. More of Christ, Lord. Hallelujah. 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 Alisin mo ang lahat ng balakid, Panginoon, na hindi na dadagdag si Kristo sa amin. Ang mga hadlang, Panginoon, alisin mo ang lahat ng mga hadlang. Ano kaya mga hadlang na ito? Pag-ibig ba sa karangyaan? Pag-ibig ba sa mga bagay sa sanglibutan? Pag-ibig ba sa sanglibutan, sa aming mga sariling kapanganan, sariling kalooban? Panginoon, alisin mo ang mga bagay na ito. Alisin mo ang lahat ng mga sagabal, Panginoon. Ipakita mo maliwanag sa amin, O Diyos. At makita namin at timbangin namin, Panginoon, magiging bunga nito sa aming mga buhay. Ang krus, Panginoon, ang ibibigay, Ikaw. Ang sanglibutan at kasalanan sa ring kalooban, kamatayan, kabiguhan. Panginoon, nasa lambak kami ng paggagawa ng desisyon ngayong umaga. Gumagawa po kami ng desisyon sa kalablooban ng aming mga puso. Ikaw ang aming pinipili. Ikaw ang aming niyayakap. Help us, Lord, to detach ourselves from these things, Lord. Help us, Lord, to detach ourselves, Lord, from all the things, Lord, that put us away from you, our affection, Lord, towards you. Help us, Lord, to attach ourselves to you alone. Attach ourselves to you, our spirit, to your spirit. Give us wisdom and abilities, Lord, to do all these things, oh God, to live a balanced Christian life. Karabakasande kiyaremokosanda. Urabokosande yarebosanda. Even our loved ones, Lord, everything must be in the altar of God. Kung sila po, O Diyos, ay nakahadlang sa aming relasyon sa iyo. Kaya sinabi mo, Panginoon, ikaw dumating para magdala ka ng tabak, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay, mga anak, mga asawa, kahit na mga kaibigan, Panginoon. Tabak dahil, Panginoon, nais mo, ikaw mapagkinipaghuin, Diyos. Nais mo, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, Panginoon, ang preeminent, ikaw pa rin pinakadakila at pinakamataas sa aming mga buhay. Panginoon, gawin mo ito ngayon sa aming mga puso. Karabosanda kayaremosande. Gawin mo ito sa aming mga puso, Panginoon. Gawin mo ito sa aming mga puso. Gawin mo ito sa aming mga puso. Remosande kia remosanda.
Speaking tongues, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. The Spirit of God help us in our infirmities. Ang Espiritu po ng Diyos ang manalangin para sa atin para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Manalangin kayo sa Espiritu ng Panginoon. Kuremos sande, kiyaremos sanda. Kuremos sanda, kayaremos sande. Shande kiyaralamomoko sanda. Shande kiyaremoko sande, kiyaremos sande. Hallelujah. 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 Kiyaremoko sande, kiyaremo sanda. We worship you, we worship you, we worship you. Kiyaremoko sande, kiyaremoko sanda. Shande kiyaralamoko sande. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, we worship you. We bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour out yourself, Lord. Pour out your presence, Lord. Pour out your presence, Lord, within us, Lord, where you dwell. In the dwelling place, Lord, in the recesses of our beings. Pour out your presence now, Father God. Pour out your presence now. Pour out Jesus, Lord, in our hearts, in our spirit. We receive it, Lord. We receive it even right now. Tinatanggap namin siya. Tinatanggap namin siya. Tinatanggap ka namin amang Diyos. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We are willing to be crucified, Lord. We are willing to be taught, Lord. We are willing, we are willing, we are willing, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.